Okay, so welcome back sa ating tutorial. So ngayon, pag-usapan natin ngayon is about submeter. Okay, so paano malalaman kung sira ba yung submeter mo? Okay, so ang challenge kasi dito sa submeter, meron siyang seryo. So hindi siya pwedeng buksan. So hindi natin makita yung loob, yung fuse niya, kung okay pa ba, yung capacitor okay pa ba, o resistor. So ang kaya lang talaga nating gawin dito is magte-test tayo ng isang appliances kung tugma ba yung rating ng appliances doon sa submeter natin. Okay? So, importante doon is close lang. Okay? So, walang pwedeng specific na value. Okay? So, sunod natin gagawin, off muna natin tong circuit breaker kung saan nakakonect yung submeter. Okay? Parehas lang ito doon sa setup sa bahay nyo. So, ang kaibahan lang is malapit lang uh, yung mga load. Okay? So, open na natin siya. Okay. And then, itong submeter natin, titingnan natin yung initial value. Okay. So, kukunin muna natin yung initial value. Zoom muna natin. Okay, so naka-zoom na siya. Ang titingnan natin na initial value dito sa 0.1. So, importante ito kasi dito yung magiging specific na value sa itetest natin. So, hindi siya lalampas dito sa kilowatts. Itong kilowatts dito. So, imposible siyang magkaroon ng value dito. So, dito talaga tayo magpo-focus. Now, ang problema dito sa decimal dito sa 0.1 kilowatt, nandoon siya naka-read doon sa gradual point. So, itong gradual point na ito, meron itong specific na value. Pero, walang naka-display. Okay, so, nandito siya sa between 5 at saka 4. So, ngayon, ang gagawin natin, kukunin muna natin yung specific value dito sa mga gradual point para makuha natin yung initial value nito. Okay? So, ngayon, ituturo ko muna yung paano kumuha ng gradual point. Okay? So, dito tayo sa whiteboard. Okay, so dito muna tayo. Okay? So, para ma-explain ko lahat. Okay? Itong 1 kilowatt sa watt siya, 1000 watts yung equivalent niya. Okay, kapag 0.1 kilowatt, 100 watts. Okay, ito yung doon sa decimal. Okay, so paano ko siya kinonvert? Ang ginawa ko lang, meron yung decimal point dito, di ba? Okay, so nag-move lang ako dito sa left, kaya naging 0.1 siya. Okay, and then the same dito dahil equation yan, di ba? So, nandito yung decimal point niya, then nag-move ako sa left din. Okay, so kaya naging 100 watts siya. So the same din dito, dalawang decimal point sa left. Okay, so naging 0.01 siya, then mag-move ka din dito. Okay, kaya naging 10 watts siya. Okay, dito tayo sa 0.1 kilowatt or 100 watts. Okay, ito yung doon sa decimal. So importante natin tong malaman to. Okay, so ang reading dito between 0 at saka 1, 100 watts. Okay, dito din sa 1 at saka 2, 100 watts. Kaya pagbasa dito doon sa submeter, ito ay 100 watts, 200 watts, 300 watts, 400 watts, 500 watts. Kung kilowatt hour yung unit, ito ay 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Okay? Pero, magpo-focus tayo doon sa watts. So, ito yung unit na gagamitin natin. So, now, ang problema dito, ang reading doon sa submeter is nandito. Okay? Nandito sa gradual point. Hindi siya dito nakalagay. Okay? Pero ito, meron itong mga specific value. Wala lang siyang naka-display. So, para makuha natin yung specific value ng bawat gradual point na ito, ang gagawin natin is gagamitin natin yung pares ng tutorial ko dun sa tester. Okay, so bibilangin muna natin yung magkano yung gradual point sa isang 100 watts. Okay, dito. So bibilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 gradual point. Okay, so meron siyang
10 gradual point. Now, sunod natin gagawin, i-divide natin itong 100 watts sa 10 gradual point. Okay? So, 100 divide 10. Okay? So, 10 yan. Okay? So, meaning, 10 watts. Okay? 10 watts bawat gradual point. Okay? So, para ma-check natin siya, bibilangin natin to. Okay? So, 0 to 1 dapat 100 watts. So meaning, bawat gradual point dito is 10 watts. So, ito 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Okay? 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200. So, 200 watts. So, ganun yung gradual point dito. So, equivalent siya ng 10 watts. So, kapag dito, balik tayo dun sa submeter natin. So, more than 400 watts siya. So, dito tayo magsisimula. Okay? 410, 420, 430, 440, 450, 460. So, nasa 460 watts yung initial value. Okay? So, lagay natin dito, initial value. Okay. 460 watts. Okay. So, nakuha na natin yung initial value dito sa submeter. Okay, 460 watts. Now, balik tayo doon sa submeter natin. Okay, so alam na natin yung initial value dito sa submeter. Okay? So, sunod natin gagawin, pipili tayo ng load or appliances na gagamitin natin i-test. Okay? So, ang pinili ko dito, itong electric kettle na meron siyang 1000 watts. Okay? So, meaning, yung 1000 watts, more or less, ito yung magre-reflect dito sa submeter sa isang oras. Okay? Kaya nga, kilowatt hour siya kasi by hour mo siya titingnan. Okay? So, halimbawa, meron kang isang ilaw na 15 watts. Now, pinaandar mo siya ng 4 na oras. Now, yung 4 na oras na yun, i-multiply mo ngayon doon sa 15 watts. So, yung total na consumption mo dito, more or less 60 watts. Okay, close doon sa 60 watts. Okay? Now, parehas dito sa electric kettle natin, gagawin natin is itetest natin siya ng ganun. Pero, ang problema kasi dito sa electric kettle, hindi niya kailangan ng isang oras para uminit yung tubig or gamitin ito. So, ang ginawa ko, kinompute ko muna yung by minutes. Okay, by minutes ko lang siya itetest, and then i-convert ko siya kung anong value niya by minute dun sa kanyang power output. So, para mas makita natin, mapaliwanag, dito tayo sa whiteboard. Okay. Okay, so sa isang oras, meron tayong 60 minutes. Okay. And then, ang equivalent niyan dun sa electric kettle natin is more or less 1000 watts. Okay. 1000 watts. Now, itong 60 minutes, kailangan natin siyang babain, okay? So, ang ginawa ko, minumove ko yung decimal dito sa left, okay? And then dito, nag-move din ako ng decimal kasi equation ito. So, yung 6 minutes, equivalent siya ng 100 watts, okay? And then, pwede pa natin itong babain ng 3 minutes, okay? Then, ano yung kalahati ng 100 is 50 watts. So, ito yung expected natin na makukonsumo natin sa isang electric kettle na 3 minutes natin na gagamitin. So, ito yung value na kukunin natin. Okay, dapat mag-reflect doon sa
submeter kapag tinest natin. Okay, 50 watts. So, more or less 50 watts siya. Okay, so balik tayo dito sa submeter natin. Okay. So, ngayon, titest na natin. Papaanda rin na natin siya. Okay, so naka-zoom na siya. So, ngayon, papaanda rin na natin to. Okay, so 3, 2, 1, go. Okay, so nagsisimula na siya. Now, papansin nyo dito, itong LED na ito. Okay, yan. Nabiblink na siya. Okay, so nag-uumpisa na. Okay, so kailangan natin dito 50 watts or more or less 50 watts. So kapag close lang doon, okay, itong submeter natin. So isa din sa mapapansin mo dito sa submeter na ito, dapat walang reading dito. Okay, kasi yung tinetest natin dito is watts lang. Okay, hindi imposible siyang pupunta dito sa kilowatts. Okay, kapag ganun, malaki yung iba yung reading ng submeter mo. Okay, so mayroong abnormalities. So isa din yan sa tatandaan mo kung sira ba yung submeter mo. Dapat dito lang siya. Okay, so kita nyo, gumalaw na yung dial dito sa decimal. Okay, so bawat gradual point dyan is 10 watts, diba? Okay, so kailangan natin dito 3 minutes. Okay, 3 minutes natin siya papaganahin. Okay, so kailangan close lang doon sa 50 watts. Okay, more or less 50 watts yung dapat ma-measure dito sa 3 minutes. Okay, yan. Now, meron pa tayong more than 1 minute. Okay, yan. Okay, so meron pa tayong 30 seconds. Okay, stop. Okay, yung final na-record natin dito ay nandoon siya sa 5. Okay, so meaning 500 watts yan. Okay, so close siya doon sa 5. Okay, so lagay na lang natin 500 watts ito. Okay, so ito yung final reading dito sa submeter na ito. Okay, in 3 minutes. Now, ang gagawin natin, i-record natin to sa whiteboard para ma-compare natin doon sa initial value. Okay, so record muna natin yung final reading doon sa submeter natin in 3 minutes. Okay, meron siyang 500 watts. Okay, now ang gagawin natin, itong 500 ma-minus natin doon sa initial value doon sa submeter na 460. Okay, so 500 minus 460, 40 watts. Okay, so itong 40 watts na ito, i-compare natin yon dun sa expected natin na dapat ma-consume mo doon sa submeter.
doon sa electric kettle na 3 minutes. Okay, so 40 tsaka 50. Okay, so okay lang ito dahil close lang naman doon sa expected natin na 50 watts, 40 watts. So okay itong submitter natin, wala siyang sira. Okay, so pwede mo din siyang gawin sa bahay kung meron kang alinlangan doon sa submitter mo. So kailangan mangyari dyan is dapat close lang doon sa expected na value na doon sa ratings doon sa ginamit mo na isang appliances. So ganun lang.